Saan po sa New Testament na na-fulfill yung sinabing, unto us a son is given? Pwedeng sumagot. Sa palagay niyo. Unto us a son is given. So, sabihin ko na, sa John 3:16, sabay-sabay po natin sabihin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So let's pray. Our Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus, and we thank You for the privilege, Lord God, to impart the Word of God. We continually depend upon the power of the Holy Spirit, Lord God, to make us receptive and responsive to Your holy Word. And may You guide us, Lord God, into Your everlasting truth, Lord God. At dinadalangin nga namin, Panginoon, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, Panginoon, kung saan patuloy na palalaguin mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. And help us, Lord God, to continually, Lord God, become receptive, Lord God, to Your holy Word. At magkaroon din ng Rema anointing sa buhay namin, kung saan Your Word shall be made alive, Panginoon, sa patuloy naming pagsunod at pamumuhay at pangangaral ng iyong mga salita. I pray, Lord God, that Your Holy Spirit will abide in us, Lord God, and I bless this church in the name of Jesus, that they will continually grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na paglulukob mo ng banal mong dugo, Panginoon, kung saan hindi, Panginoon, mawawala sa amin, hindi maaagaw sa amin ang iyong mga salita, kundi, Panginoon, let there be a deep impression, Lord God, at patuloy ito, Panginoon, na magkaroon ng divine application sa aming mga buhay. I know that Your Word shall not return to You void. It will accomplish what You desire and achieve the purpose for which You have sent it, Lord God. Kaya just as You have said, Lord God, just as You have spoken, so do it, Lord God, in our lives. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in Your sight, O Lord. At patuloy nga, Panginoon, that we invite that Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven, and that You would seal these prayers with the blood, the Spirit of Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun nga po. So, ang title po ng message na to ay No Other Name Under Heaven. So, the reason why it is, yung sabi po sa Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no name under heaven given among men for which we must be saved. At sabi nga po, yung pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin, I am salvation. So, anyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Kaya, sa usapang no other name under heaven, kasi wala naman talagang kahit anong pangalan na nagliligtas, kundi si Jesus lang talaga. Sabi nga rin, regarding sa aming magkakapatid, so nung tinuruan kami ni Papa na magturo ng salita ng Diyos, kahit anong husay natin sa mga Bible stories, sa mga Bible characters, halimbawa, ituro nyo si Adan at Eva, ituro nyo si Isaac, Rebecca, ituro nyo si Samson, si King David, ituro nyo lahat ng Bible characters, pero kung hindi nyo na-mention si Jesus, sa palagay nyo ba yung mga pangalan ng mga Bible characters makakapagligtas? Diba? Wala pa ring impact. So, ibig sabihin, laging dapat naka-center focus yung pagtuturo natin kay Jesus. Even pag nagtuturo ng one-to-one, dapat ang bida doon talaga si Jesus. Kaya, minsan walang power yung mga pangangaral kasi hindi talaga na i-connect. Di ba nga sabi nga, even yung Bible, yung 66 books of the Bible, kaya siya na-canonize as a whole Bible. Kada book sa Bible, nakafocus kay Jesus. Kaya ito rin po yung dapat na maipanumbalik sa mga pangaral natin na laging si Jesus yung nasa focus ng ating pangaral. So, ayun nga po, just as it is said in the name under heaven given among men is, una-muna po, pag-aralan natin yung word na wonderful. So, magmaganda tayo dito, may Hebrew dyan. Ayan, so, ayan, yung wonderful, ang ibig sabihin po niya ay miracle. Ayan, so, ibig sabihin, every time na minimension natin to, di ba, it speaks of miracles at kinoconnect nga lagi kay Jesus. Like in Acts 2:22, sabi po dito, ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by Him in the midst of you, as ye yourselves also know. So, ang isa sa mga description na sinasabi kay Jesus, He is a miracle wonder worker. So, ayan nga po na susundan natin ng counselor kasi sa turo ni Derek Prince, magkadikit yung wonderful counselor. And
ito yung isang bagay na parang nauuso ngayon na dapat makilala si Jesus bilang counselor. Sabi po sa, ayan, merong ulit Hebrew dito. Sabi dyan, ayan, to advise reflexively to deliberate, pag papalayain, di ba? Parang si Jesus yung counselor na kapag nag-counsel siya, lumalaya yung mga tao. Tapos may correction din regarding sa, you shall know the truth, ang alam natin, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Pero magkaiba daw yung word na set free sa made free. Kasi kapag made free ka, wholeness yun. So, ibig sabihin, parang pag sinabing set free, parang may part lang sa'yo na lumaya. Pero pag made free, ayun talaga, yung parang new creation ka dun sa bagay na yun. Kaya, dito sa part na to, di ba, parang natutunan lang ng mga kabataan yung word na anxiety, puro ganun na yung mga sinasabi nila, feeling nila, may anxiety talaga sila. Pero, kailangan nilang makilala si Jesus as counselor for them to be deliberate and for them to be made free. So, ito yung solution, di ba nga? Yun nga yung parang kanina habang nag-iibay kami ni Teacher Mary Grace Luna, ang sharing time namin parang paano nga ba masusolusyonan yung generation na to na ang hilig mag-alala, ang hilig magkaroon ng overthinking, di ba ganyan? Pero ang solution talaga is the Word of God. Kasi nga, even sa time ni Derek Prince, nanonood daw yung mga tao ng television na mga 2 hours. Pero sabi nga kung ilipat kaya yung 2 hours na panonood sa screen at ilipat yon sa pagbabasa ng Bible, di ba? It will make a big difference. Kasi, yung sinabi sa Bible na to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness. Yung spirit of heaviness, ayun yung anxiety, ayun yung depression. So, kinakailangan na para mawala yung spirit of heaviness, kinakailangan natin ng garments of praise. At alam natin na yung Bible, di ba, lagi sinasabi, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Why so downcast, O my soul? Put your hope in God, and bless the Lord, O my soul. Di ba, parang, even si King David, nakaranas siya ng ganong anxiety. Pero ang sekreto, yung Word of God, ginagamit niyang pagpupuri. Yung Word of God, ginagamit niyang panalangin. And He is made free sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ito, we must impart again to this generation na si Jesus yung wonderful counselor. At ayun nga, meron akong hindi ko alam kung meron nanonood dito kay Tommy Arayomi. And meron siya kasi mga prophecies tungkol sa Philippines. Pero what is alarming, kung may mga Gen Z dito, nakita daw, may naka-vision na Gen Z, dinala siya sa impyerno, tapos lahat daw ng Gen Z nasa impyerno. So parang yung parang inisip ko, Lord, ito ba yung parang Noah's days, na bakit sinabing lahat? Diba? Dahil maging set as alarm to na mag-repent na yung generation na to. Diba? Hindi lang to parang limited sa Gen Z. Diba? Kasi parang ang daming nagdo-double life na mga Kristiyano. Pero at the same time, mag-search din tayo ng mga puso natin. Bakit kaya na yung sinabi na darating ang Panginoon na katulad ng Noah's days? Kasi halos wala ng righteous sa harapan ng Panginoon. So, kinakailangan magbalik loob tayo ng buhay natin sa Panginoon. Maging totoo talaga yung relasyon natin sa Panginoon. Because, sabi nga, kung hindi pa darating si Jesus, ito pa yung mga possible na mangyayari. Pero pwede rin paikliin. Diba sabi sa Bible, God can shorten, diba? God will shorten the days. Dahil nakita yung wickedness talaga sa mundo. At ayan nga, bakit yung katulad din ng sa Messiah Multimedia, na mas masipag pang mangaral yung AI na Jesus, di ba? Kaya sa mga Kristiyano. Na yun, yung AI, walang anointing yun, pero turo ng turo. Kaya hayaan ba natin na ang mag-disciple sa generation na to, walang anointing? Diba? Sabi nga, yung anointing that abides in us, yun yung tutulong sa atin para hanggang makita natin ang Panginoon ng mukhaan. Makakapag-stay tayo sa presence ng Panginoon. And then in that wonderful counselor, Jesus is a man with a plan. Basahin ko lang po to. Sabay-sabay po natin basahin Isaiah 11:2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So, according nga po sa
teaching tungkol sa sevenfold Spirit of God. Etong 7 Spirit of God, kapag wala yung fear of the Lord, hindi siya mag-ooperate. Same din sa buhay natin na dapat talaga mabuhay tayo sa banal na takot sa Panginoon para mag-manifest sa atin yung Spirit of the Lord, the Spirit of counsel and might, the Spirit of wisdom, knowledge, and understanding. At dahil nga si Jesus yung wonderful counselor, Jesus is a man with a plan. If you remember na ang King James Version ng the Lord's plan for you is to prosper you, not to harm you. The Lord's plan for you is to give you hope and a future. Sabi doon, for I know the thoughts that I think towards you, thoughts of shalom, thoughts of peace. So ito, habang nasa December pa tayo, habang nasa 2024 pa tayo, kailangan ma-discover ng bawat isa what is the thoughts of shalom for each and every one of us. Inalam ba natin yon? Kasi bawat isa sa atin, sa langit may library. Merong book of heaven na sinulat ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Bawa si Paul Manse, o meron siyang book doon, that the life story of Paul Manse, written by God. So kung kapag interesado ka doon magkakaroon ng fulfillment yung buhay mo kasi yun talaga yung God-ordained life. So hanggat hindi na-discover yun ng mga tao, feeling nila wala silang purpose, di ba? So once that you discovered, sabi nga, nagjo-journal ang Panginoon. Ano ba yung sinunod natin? Sa kanan, yun yung plano niya. Sa kaliwa, yun yung permissive will. Ayun yung ginawa mo. So, ibig sabihin, para maging align tayo sa puso ng Panginoon, we must know the thoughts of shalom, the thoughts of peace of God towards each and every one of us. Sabi, thoughts of prosperity and not of calamity, thoughts of good and not of evil. So, and thoughts to give us unexpected end. So, yun yung future na kay Jesus po tayo. Jesus is man with a plan. So, when we have that wonderful counselor, it is a supernatural discernment and direction. So, sa buhay ni Jesus, nakita po natin na nung nag-overnight prayer siya, the following day, dun siya pumili ng mga disciples niya. And that is the council of heaven. At ayun nga rin po sa rich man ruler, ito yung parang basic na tinuturo natin sa one-to-one, yung yung rich man, sinabihan ni Jesus na umuwi ka, ibenta mo yung mga yung kayamanan mo, tapos ipamigay mo sa mahihirap. Tapos nalungkot yung mayaman, kasi sobrang yaman niya, hindi niya kayang gawin yon. Pero merong ang version na sinasabi na paano kung katulad ni Abraham, sabi ng Diyos sa kanya, ialay mo si Isaac. Walang sabi-sabi, pumayag si Abraham, di ba? Pero nung iaalay na niya si Isaac, pinigilan siya ng Panginoon. Paano kaya kung yung rich man, sinabi niya na, sige Lord, uuwi lang ako, bebenta ko na yung mga kayamanan ko. Paano kung at that moment, pipigilan pala siya ng Panginoon na, sige, pasado ka na. Yeah, parang gano'n. Parang may part na naghihintay lang ang Panginoon ng obedience sa part natin. Are we willing to surrender? Kaya isang bagay ito na yung parang yung kahusayan ng wisdom ng Panginoon. Parang katulad yung kay King Solomon na hindi hinayaan na, di ba, hatiin yung baby, kundi parang may wisdom na ini-impart na sino talaga yung nanay yung gano'n. So, dito makita natin yung, kumbaga, if we want to also become effective in giving advice, especially sa generation na to, we must first na magkaroon talaga tayo ng pagdadwell sa presence ng wonderful counselor natin. Ayan, so 24 hours a day, the Lord is available. Don't be afraid to come to Him. He is the mighty God. Ito na lang po, ang another Hebrew word ay El. So familiar po tayo sa word na Elohim, at yung singular po nun ay yung El. And then, sinasabi po dyan that He is Almighty. So may makakita po kayong word dyan na idol kasi merong iba na ginagamit yung word na to, pero yung AL yun, di ba, sa ibang religion. Pero ang pinapaliwanag po dito, pero originally, it is actually description for the mighty God. And then in Revelation 4:8, babasa na lang po ako pili ako ng isa. Yan, sa Revelation 4:8, sabi po doon, and in Revelation chapter 4, ito po yung si John, nakita niya yung throne room ng Panginoon. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. In the book of Isaiah, chapter 6,
ang nakita ni Isaiah is si God the Father. Tapos ayun yung ina-ascribe. Pero dito, pag sinabing which was and is to come, si Jesus yun, di ba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya dito natin makakita na yung description sa Almighty God sa Old Testament, who is God the Father. Tapos si Jesus, ina-ascribe naman siya sa New Testament. Kaya yung I and the Father are one. When we talk about that Jesus is the mighty God, yung sabi nga yung there's nothing our God cannot do. At makakita rin po natin na sa pagiging mighty ng Panginoon that marami siyang ipinapakita na na kaparaanan sa atin that surpasses our understanding. At ayun nga rin, we can always depend upon the greatness of our God to do the great and mighty things. At when we say that He is the Almighty God, di ba yung may sinabi ng God ba ang ng malaking bato, ay parang ng giant na bato na hindi niya kayang buhatin, parang gano'n. So, there's nothing our God cannot do because He is Almighty. And then, in the everlasting Father, ayan, nabanggit ko dito yung I and the Father are one, but if you are familiar with the parable of the lost son, or the parable of the prodigal son, pero according kay Warren Wiersbe, ang dapat ma-emphasize sa parable na is the parable of the loving Father. Kasi pag-iisipin natin, 'di ba, yung great love nandun sa sa Father. And to summarize, 'di ba, yung story ng parable of the parable of the loving Father. Ayan, yung alibughang anak, 'di ba, hiningi niya yung pamana, buhay pa yung tatay niya. Tapos, nung nakuha na niya, umalis siya, winaldas niya. Tapos, nung naghirap na siya, naisip niya, ang daming alipin ng tatay ko, parang kahit ituring na lang niya akong alipin. Tapos, babalik ako sa kanya. Tapos, from afar, nakita siya ng tatay niya. Tapos, yung welcome na ginawa sa kanya is parang wala siyang ginawang kahit anong pagkakasala, di ba? Pero makita nga natin dito is the same thing sa pagiging everlasting Father ng ating Panginoon sa atin. Makikita natin that in that story, binibigyan tayo ng description ng pag-ibig ng Panginoon which is unconditional. And we can always, nakalimutan ko palang bagitin dito yung Hebrew ng everlasting AD, and then AB ang Aba. Yan. So, tinutukoy dito yung pagiging everlasting Father ng Panginoon is like katulad ng pagmamahal na yung, diba, and in my mother's love I've come to know the Father's care, kasi nga which is unconditional. But we can see that in this story, yung hindi sinasabi din na I and my Father are one, na yung description kay everlasting Father sa Old Testament is the same description na pinaprophesy kay Jesus. At makikita natin that when we look to the Word of God pertaining sa pagiging Father, di ba si Jesus nung nag-pray siya sa John 17, dinescribe niya ang Panginoon na Holy Father, Righteous Father. Tapos maraming titles sa Bible tungkol sa pagiging Father, na halimbawa, Father of Lights, Heavenly Father, yung Good Father. Parang pag-iisipin nga natin, maingay yung salitang Father sa Bible. And as we acknowledge yung pagiging Aba ng Panginoon sa atin, is that yung katulad ng sinasabi na hindi niya tayo makakalimutan, because He has written our name in the palm of His hand. And then also in the sa storya na binibilisan ko talaga, no? Pero yung sa Prince of Peace, ayan, so Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Ayan, yung word na Sar Shalom, di ba yung word na Sarah, princess, pero pag Sar, S-A-R, yun yung
Prince. Shalom, peace. Ayan, so, Prince of Peace. And makikita po natin sa details ng Hebrew kung ano yung meaning ng Sar. And then, nag-impart to ng ruler din. And then, also yung sa pagiging perfect naman ng Shalom. Ayan, di ba yung ang turo nga is Shalom, Shalom talaga yung nakalagay sa Isaiah 26:3. Yun ba yun? Yung, you will keep me in perfect peace of mind, stayed in you because we trust in you. So, dito, sa rulership kasi ni Jesus as the Prince of Peace, yung hindi mangyayari kung ang iniisip ng mga tao, the absence of chaos o yung absence ng kaguluhan, yun ba yung masasabi nating peace? Pero ang totoo, sa sinabi sa Bible na kinakailangan muna magkaroon ng righteous government. Kaya nung unang nangaral si Gia, sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ibig sabihin, nagde-desire si Jesus na pag nagrepent yung mga tao, mababalik sa righteousness. Yun yung i-implement na kingdom. So, ibig sabihin, kaya pag pinansin natin yung mga storya sa Bible na mga nag-rule na mga king, ang daming wickedness. Pero laging ipinapaalala lang sa atin ang salita ng Diyos na wala talagang ibang matino at maayos at matuwid na government, kundi yung pamamahala ng Panginoon. And we know that later on, di ba, na pagdating na sa millennial reign of Christ, yung 1,000 years, ipapakita ni Jesus yung King of Kings and Lord of Lords leadership niya at perfect na lahat yung mangyayari sa mundo. And ayun nga, that even in our nation, as long as there is righteous government, there is peace, thought of order, completeness. Good news of the gospel is the establishment of His kingdom, the righteous government. So, ayun nga, yung nagagawa ng good news ay yung dadalhin tayo sa pagtutuwid ng Panginoon na pinaparating sa atin ano yung mga kasalanan at ano yun naman yung dapat nating ipamuhay sa kabanalan at sa katuwiran ng Panginoon. Even in Matthew 24 verse 14, sabi, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So, ibig sabihin po dito na ang pinapriority na gusto na i-establish ng Panginoon, even sa bago siya bumalik, is yung gospel of His government, the gospel of His lordship. Yun yung dapat na maipangaral unto all nations. And according sa Romans 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Meaning to say, after nga ng righteousness na ipapa-implement sa atin, doon na mangyayari yung Sar Shalom government, yung Shalom government na magkakaroon ng peace. And then, even si Jesus, during the time that He is here, in John 14:27, sabi niya, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ayan, so, ayan, binibilisan ko na ulit, kasi ang dami ito. Ayan, John 20:21, sabi ng Panginoon, peace be unto you, as my Father has sent me, even so I send you. So, batiin po natin bawat isa, shalom, shalom be with you. Shalom, ano ba yun? Peace be with you. Ayan, familiar ba? Ayan, so, reasons to believe in Jesus. So, ito, something that blessed my life along the week, nung pinakinggan ko tong message na to. Siguro, etong week na to, 3 times ko siyang pinakinggan. Isang straight, isang nagno-notes ako, tas isang binabalik-balikan ko yung, yung mga highlights ng message na to. So, I remember si Pastor Maynard, sabi niya, kung ano yung nag-bless sa buhay mo na mensahe, kailangan marinig din ng iba. So, I pray that this will also change your life at yung magbago ng perspective tungkol sa Panginoon. So, because we are talking about no other name under heaven for which we must be saved, the given among men for which we must be saved. So, dito, una, yung part ng, 4 lang naman to na reasons para tayo ay manampalataya kay Jesus. So, if this is not enough, ewan ko na lang. Sa Jesus is true, people try to disprove the resurrection. Merong 3 atheists na nag-attempt sila, papasinungalingan nila yung resurrection ni Jesus. So yung isa na nag-try siya, habang inaaral niya yung Bible, na-convert siya. Kaya imbis na
disprove the resurrection ang gagawin niya, ang nangyari, ang naging title ng book niya ay The Other Way Around. Ayan. Sumunod na atheist, trinay din niya na pasinungalingan to, pero habang kinokontra niya yung Bible, na-convert din siya. Kaya ang naging title ng libro niya, Ben-Hur, which is The Tale of Christ. At yung pangatlong atheist na nag-attempt din ng to disprove the Bible, the resurrection of Jesus, who rolled the stones naman nung na-convert siya. So parang pag-iisipin natin dito, kung gusto mo daw na malaman kung totoo si Jesus, try mo din pasinungalingan yung yung resurrection niya. Ayan, baka magpakita pa si Jesus sa'yo. Mag-hi, hello ka na lang. Ayan, so yun. God, ayan, so there are 322, actually 332 messianic prophecies in Old Testament na parang sa lahat ng yun, di ba? Tapos sasakto sa isang tao. Di ba? Sabi nga parang buhusan mo daw yung buong Muntinlupa City ng hanggang tuhod na barya. Bawa piso. Babaha ng piso sa Muntinlupa City hanggang tuhod. Tapos kukuha ka ng 1 piso, shadan mo yon. Tapos ihahagis mo somewhere sa Muntinlupa City, ihalo mo yung lahat ng piso, tapos hanapin mo. Ganun kahirap hanapin yung sasakto sa 332 na prophecies na sumakto kay Jesus. So parang pag-iisipin nga natin, napaka-rare, di ba, nung prophecies sa kanya. But actually si Josh McDowell ba yun? Na More Than a Carpenter, parang may ganong storya din na trinay din nila na kontrahin yung yung Bible. Pero the more nga na kinokontra nila, nako-convert sila kasi napapagod na silang hindi tama ito, nag-a-agree sila. Parang ganun nangyayari. Kaya nakita natin dito that Jesus is true. Ayan, God is unboxable kasi may mga astronauts daw na pagbalik nila sa mundo, sa planetang Earth, ang tanong sa kanila, nakita mo ba ang Diyos? Kasi lagi daw sinasabi, hindi nila nakita. Hindi nila alam, di ba? Sakop na sila ng Diyos. Hindi pa nila nakita. Pero God is unboxable, di ba? Hindi fitted sa naked eye natin. And even, di ba sabi nga, Jesus is the visible image of the invisible God. Kinakailangan magkatawang tao ng Diyos para makita siya. Kaya ayun din yung ginawa ni Jesus, na para hindi na sumambay yung mga tao sa mga idols, nagpakita na si Jesus as a visible image of God. Pangalawa, reasons to believe in Jesus dahil kailangan natin ng forgiveness. So, basahin po natin ito. The heart of the human problem is the problem of the human heart. Okay, so try nyo daw i-share yan sa kung sino man. Tapos, ang galing, ano yun? The heart of the human problem is the problem of the human heart. Ano talaga yung problema? Diba? Yung kasalanan. Diba? The heart of the human problem is the problem of the human heart. At halimbawa nga daw, itong oras na to, ito na yung moment, imagine natin, isa-isa na tayong aakyat sa langit. At pag-akyat natin doon, merong theater of judgment. Tapos may magpapakita sa yung angel, sasabihin niya sa'yo na merong giant screen dito, ipapalabas yung buhay mo. Yung buong buhay mo, ipapalabas dito. Lahat ng mga inisip mo, lahat ng mga sinabi mo, lahat ng mga ginawa mo, magpa-flash dito sa giant screen. Nasasabihin sa'yo na angel, relax. So, kaya mo bang mag-relax doon? Pero, ang totoo, ayan nga, the analogy of going to heaven, ayan, ang second showing of film with people included in your life for public viewing. At anong preference nyo? Mag-isa kang manonood o marami kayong manonood ng buhay mo? Kasi sabi nung preacher nito, ang excerpt nga to sa sermon nung Jay Jan, sabi niya, ayaw niyang manood ng mag-isa lang siya. Okay na daw siya na kita ng marami. Kasi, di ba, syempre parang nakakangatog yun, di ba? Pero ayun nga, the consequences of sin, ano yung pinakamatinding consequence talaga ng kasalanan? Yung disconnecting from God. Di ba sabi nga, yung impyerno, ginawa yun para kay Satanas kasi ayaw niya kay Jesus, di ba? Kaya pupunta siya sa lugar kung saan wala talaga ang Panginoon. Kaya yung parang ganun yung ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao na dinidisconnect siya sa Diyos. Pero bakit kailangan natin manampalataya kay Jesus? Dahil siya yung tawad
Siya yung pwedeng magpatawad ng ating mga kasalanan. Siya yung nag-iisang may authority para patawarin yung mga kasalanan natin. Our sin is dissolved by the blood of Jesus. So yung giant screen na magpapakita ng lahat ng pinagagawa natin, di ba? We need justification. Ano ibig sabihin ng justified? Hindi nangyari ang aking kasalanan. So ayun yung purpose, di ba? Na parang sa lahat ng kahihiyan ng kasalanan na nagawa natin, kailangan nating mapatawad. At sa pamamagitan ng pagpatawad ng Panginoon, mabubura. He will erase all our records of wrongs. Yan, Jesus is the one who is in credit to resolve our overdraft. Yan, we are not brainwashed. At sabihin natin to, our brain has been washed. Ayan, by the blood of Jesus. Ayan, so, and then, so ayun nga, number 3, Jesus died for our sin. So sabihin po nga, sabihin natin to, for God so loved me. Ayan. So, pag nakakita daw kayo ng cross pendant, ayan, para ka daw nagsuot din ng gas chamber pendant, lethal injection pendant, electric chair pendant, kasi puro tungkol sa execution yun. Pero sabi nga dito, Jesus did not wear it on his neck. Saan niya sinuot? He wore it on his back. Yan. And Jesus bought us back on dying on the cross. He was buying us back. Yan. Made free from our past. So, ibig sabihin, ganun ka-importante na alam natin yung meaning of the cross, di ba? Na, yung sabi nga, di ba, na kung, ang tawag dito, kung may sugat ka, ayaw mong, yung parang may rough surface, tapos pag nasangga yung sugat mo ng, di ba masakit? Pero yung sabi nga, yung cross ni Jesus, di ba, puno kasi yun. So parang yung alam niyo yung texture, no? Di ba? Parang yung surface ng puno, tapos didikit sa sugat-sugat ang likod. Torture yung dating, di ba? Pero ayun nga, hindi to basta lang pendant na nagsuot si Jesus ng cross, kundi yung likod niya, di ba? Na 39 stripes at ayun pa yung naranasan. And then, so, we must be reminded ito nga yung significance ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na kinakailangan na maging ulit to, impactful sa buhay natin na I remember nung hindi ko pa na-encounter si Holy Spirit, lagi ko nang naririnig yung amazing grace, pero na-appreciate ko siya when the Holy Spirit revealed to me. At ito talaga yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Now, ito yung mga gusto kong ibahagi mabuti na ano sa palagay nyo yung parang description nyo sa sarili nyo na kapag tinignan nyo sa pangalan ni Jesus, dun kayo relatable. Parang, naintindihan ko, ganun pala si Jesus. So, i-run through natin to. Ayan, so, the Bible records in the gospel different pictures and different images of Jesus to help different people, different cultures understand who He is. The images of Jesus Christ. He is so we can understand. Ayan. So una, Jesus is the bread of life so that bakers can understand. Ayan. Yung mga may bakery. Ayan. He is the creator so that artists can understand. Jesus is the water of life so that plumbers can understand. He is the light of the world so that electricians can understand. He is the firstborn so that the pediatricians can understand. He is the chief cornerstone, so that architects can understand. Jesus is the foundation stone so that builders can understand. Jesus is the King of Kings so that royalty can understand. Jesus is the way so that enforcers, traffic wardens can understand. Jesus is the Son of Righteousness and Morning Star so that astronomers can understand. Jesus is the hidden treasure so that bankers can understand. Jesus is life so that biologists can understand. Jesus is the door so that carpenters can understand. He is the great physician so that doctors and nurses can understand. Jesus is the good teacher so that educators can understand. Jesus the lily of the valley so that florists, nagbebenta ng bulaklak, can understand.
Jesus is the rose of Sharon and true vine so that gardeners can understand. He is the rock of ages so that geologists can understand. Jesus is the bridegroom so that wedding planners can understand. Jesus is the righteous one so that judges can understand. Jesus is the advocate so that lawyers can understand. He is the judge so that criminals can understand. Jesus is the pearl of great price so that jewelers can understand. Jesus is wisdom so that philosophers can understand. Jesus is the wonderful counselor so that psychotherapists can understand. Jesus is the word so that lexicographers, ito yung mga nagsusulat ng dictionary, can understand. He is the good shepherd so that farmers can understand. He is the captain so that the navy and the army can understand. Jesus is the alpha and the omega so that scientists can understand. Jesus is the wind so that meteorologists can understand. He is the deliverer. Ayan, para sa mga nagsha-Shopee at Lazada, ayan, that they can understand. He is mediator so that United Nations can understand. He is the Lion of Judah so that zookeepers can understand. Jesus is the Lamb so that vets can understand. Jesus is the resurrection so that undertakers can understand. Jesus is the rider on the white horse so that jockeys can understand. Jesus is the indescribable gift so that shoppers can understand. Jesus is refuge so that refugees can understand. Jesus is shelter so that homeless people can understand. Jesus is the Father so the orphans can understand. Jesus is the truth so that politicians can understand. Ayan, dalhin to sa Malacanang. Jesus is the resurrection so that funeral directors can understand. So, parang pag-iisipin natin, ano pa ba, di ba? Halimbawa, sa mga estudyante, di ba? That we know Jesus, yun, He is the teacher so that students can understand. Yung pagiging carpenter din ni Jesus as a worker so that working can understand, di ba? Si Jesus, he was conceived in the mother's womb so that mothers can understand. At yung mga baby, yung mga bata, di ba? Jesus became a baby so that children can understand. Parang pag-iisipin nga natin, di ba, na ang daming ginawa talaga ni Jesus, ang dami ng description, titles, no other name under heaven, di ba? So that we can understand. Kaya ginawa na lahat ni Jesus, di ba? Ano pang dahilan para hindi tayo sumampalataya sa Kanya? And number 4 reason, ito na po yung huli, because it works, di ba? Dito may istorya tungkol sa the car of life. Pinapaliwanag dito na kung meron ka daw sasakyan, di ba? Yung kinakanta natin yung tsuper ng buhay. Saan ba si Jesus nakaupo? Nilagay mo ba si Jesus sa compartment? Nilagay mo ba si Jesus sa back seat, sa passenger, sa front passenger seat? Pero dapat si Jesus yung nasa driving seat ng buhay natin. Pero wag ka daw yung parang sa driving seat, bumubulong ka pa sa Panginoon na Lord, dito, ganyan. Si Jesus, dadaling ka yan, down road of generosity. Ayan. At sabi nga, dapat matutunan natin yung sermon of the amount. Ayan. Na hindi natin nililimitahan ng Panginoon. Down road of forgiveness. Ayan. So, hindi yung parang, Lord, ayaw ka dyan, pero hindi, doon ka niya ida-drive. Ayan. And then, be made free from being a travel agent for guilt trips, di ba? And then, belief in Jesus affects our behavior. Ang tanong dito, how long you've been a Christian? Di ba? Pero ang tanong, how fruity are you? Fruitful ka ba? Di ba? Kasi, ito yung magiging basihan, di ba? When you have the fruits of the Holy Spirit, when you have your love, joy, peace, ayan yung relationship natin sa Panginoon. When you have long-suffering, goodness, gentleness para sa others. And then yung faithfulness, meekness, temperance sa sarili. Nandun yung self-control. Kaya pag nandun ka, nagiging fruitful ka kasi your right relationship with others will attract them to come to Jesus. And then, merong isang scenario dito na sinabi ni Jay Jan na meron siyang kapitbahay na nakomatos, tas dinalaw nila sa ospital, and then pinag-pray nila. At ito yung parang, yung sinabi dito sa number 4 reason is it works.
Kasi sa mga tinurong Diyas, alam natin talaga na yung mismong pangalan ni Jesus, it works for us. And yung nakomatos na kapitbahay nila, hinawakan nila yung kamay, tapos nag-form sila ng circle na magpe-pray. Ang ginamit niyang prayer para ipanalangin yung taong nakomatos, sabi niya, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Tapos sabi niya, thy kingdom come. Pagkasabi niyang thy kingdom come, bumangon yung taong nakomatos. So, ibig sabihin, ganun ka-powerful. Kaya I remember si Perry Stone, yung father niya, bago magsimula ng prayer, yung Our Father na prayer, pinagpe-pray niya muna. So, ibig sabihin, we give the Lord the permission para your kingdom, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, it works for us. Ito talaga yung original na plano ng Panginoon on earth as it is in heaven. Kung ano yung nangyayari sa langit, yun yung mangyari sa buhay natin. Kaya, because, ayun nga, it works for us na makakita natin dito na dapat tayo din ay manalangin nga in accordance sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga rin, di ba, this is the confidence that we have in approaching the throne of grace, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Now, for our prayer application, ay nga po, babalikan ko lang yung Acts 4:12. The Bible says that salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. May I ask na yung bawat isa sa atin, i-discover ulit natin, di ba? Parang, kamusta ba talaga yung relasyon ko kay Jesus, di ba? Na masasabi ko ba na meron akong hold sa relasyon ko kay Jesus na supernaturally, I really have encountered Him. Na ito yung bagay na pangahawakan ko na hindi talaga tayo mawawala sa Panginoon. Because some people will only go to church for the sake of fellowship, for the sake of friends, di ba? For the sake of belongingness. Pero, ayun nga, I believe merong wake-up call na ginagawa ang Panginoon sa church ngayon na to read Jesus the church. I remember yesterday, ito rin yung preaching na ginamit ko sa main. And then, sinasabi ko nga rin sa kanila, minsan ang dami nating gustong gawing activities, di ba? Ito, yung season na to, ang daming mga program. Pero ano ba talagang sinabi ni Jesus tungkol sa templo niya? Di ba? My house shall be called a house of prayer. Ilan pa sa atin yung ginagawa yan? Na ang dahilan lang, hindi ka pupunta sa church dahil may programa. Kakausapin ko lang ang Panginoon. Hiyang-hiya naman tayo sa Catholic Church, di ba? Hindi totoo yung Diyos nila, pero araw-araw may mga ang tawag doon, yung nagro-rosaryo, nakaluhod sa mga altar, di ba? Pero yung church ng Panginoon, nandito yung totoong Diyos. Pero may nananalangin, may kumakausap ba? Let us read Jesus the church, di ba? Anong ginawa ni Jesus nung nandito siya sa planeta na to? Ang priority niya, kausapin ng Ama. Kaya tama lagi yung buhay ni Jesus. And we need that kind of revival, di ba? Na kung talagang totoo si Jesus sa atin, di ba? Maging totoo din tayo talaga sa pananampalataya sa Kanya. And yung sabi nga, yung the church, yung kung anong church yung mas nananalangin, sila yung dadami. Kung ano yung religion na mas nagpe-pray, sila yung dadami. Naniniwala ba talaga tayo na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay siya yung tunay na Diyos? Diba? Let us come into His presence. Let us come into His temple. Let us come into His courts. Not for any other reason. Ibalik natin yung to make the church, di ba, the house of prayer, kung saan people are attracted to come to church because the greatest attraction is the Word of God. The greatest attraction is the presence of God. At maging evidence yung buhay natin, maging testimony na talagang tayo yung mga Kristiyanong na-encounter talaga natin si Jesus. At kapag nag-testify tayo sa ibang tao, sure tayo sa sinashare natin kasi kilala talaga natin si Jesus. At lalong higit sa lahat, kilala rin niya tayo kasi tayo yung laging nakikipag-usap sa Kanya. So, I invite each and everyone. So, Matthew 1:21 sabi po dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ito po yung salvation prayer. Kung gusto nyong i-recommit yung buhay niyo sa Panginoon, manalangin tayo ng nandito ba? Isawa mo? Papa, next na lang. Wala, ayaw na.
Repeat after me na lang. Ayan. Our Abba Father, I come in the name of Jesus. I ask you to forgive me I've asked you to forgive me for all my sin and cleanse me with your holy blood. I believe that you died for me at the cross and pardoned all my sin. Redeem my life and write my name in the book of life. I ask you to give me eternal life through the power of the Holy Spirit and make me like Jesus. I believe that you are building mansion in heaven for me. Save me and my whole family. And when you come back, please take me home to your everlasting kingdom. In Jesus' name, amen. So,